Dumipensa ang COMELEC sa gitna ng mga agam-agam tungkol sa integridad ng kasisimula pa lamang na overseas online voting. Giit ng poll body, dumaan ang sistema sa patong-patong na test. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Isang araw pa lang mula nang buksan ng online voting system, inulan na agad ito ng mga pambabatiko sa social media. May ilang viral post na nagsasabing iba umano ang lumalabas na pangalan ng mga kandidato sa ballot content section matapos nilang bumoto. Kaya ang iba, hindi mapigilang magkaroon ng agam-agam kung mayroon bang dayaan sa first ever internet voting para sa overseas voters. Pero paglilinaw ng COMELEC, ang mga pangalang lumalabas sa ballot content section, hindi nangangahulugan na iyon ang binoto mo. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato at naandun din po yung kandidatong kanilang binoto. Hindi po talaga nila yung mababasa kasi may nakikita sila misang pangalan ng party list o pangalan ng mismong kandidato. Hindi po yun ang binoto nila, yun po ay naka-codes po yan. Dagdag pa ni Chairman George Garcia, hindi raw maaaring isa publiko ngayon ang resibo ng mga botante dahil maaari raw itong maging instrumento sa vote buying sakaling ipamahagi bilang sample ballots. Tatakbo kasi ang online voting hanggang May 12 o sa araw mismo ng botohan sa bansa. Ang rekomendasyon ng COMELEC sa internet voters, tandaan ang inyong mga ibinoto. I-save ang inyong ballot ID numbers at hintayin ng manual auditing pagkatapos ng araw ng eleksyon sa Pilipinas. Dito raw kasi mache-check kung talagang tama ang mga botong na i-transmit ng online voting system papunta sa central server ng COMELEC. Depensa rin ng poll body, kasama nila ang iba't ibang election watchdogs tulad ng NAMFREL at PPCRV sa pag-aaproba ng bagong sistema ng pagboto para sa overseas Filipinos. Dumaan din daw ito sa patong-patong na security testing para masigurado na walang magiging dayaan. Kaya naman panawagan ng komisyon sa internet voters. Sana po mapagbigyan naman ng ilan dito pong ating internet voting sapagkat kaawa-awa po yung kalagayan. Sabi po natin, wala dapat maiiwan dito sa botohan. Di ba sinabi po natin, wala dapat madidisenfranchise ng mga kababayan natin. Ito po ang pagkakataon natin na makaboto. Gamit lang ang internet, siguradong makakaboto po tayo. So bakit naman hindi natin ibigay yung pagkakataon yun? Sa pinakahuling datos ng COMELEC, mayroon ng mahigit 50,000 enrolled overseas voters. Inaasahan pa raw ng komisyon na dandami pa ito sa mga susunod na linggo hanggang matapos ang pre-enrollment period sa May 7. Gayong umaabot sa 55 to 65% ang voter turnout sa overseas voters tuwing eleksyon.